Oh, cukup, Cek.
kasintahan mo, Diyos. Nandiyan ka, O God. Pag-ibigin kami, O Lord. Thank you, Lord. We love because you first love us, O God. Salamat ka ng marami. Thank you, Lord. Kulang ang mga salita, O God. Yung katagal, O God. Mahal ka namin, O God. Salamat, Panginoon. Sa umaga nito, O God, nagkakatipon, O Lord, ang mga anak mo. Dumadalangin sa iyo, O Lord. Sumasamo, O God. Sa iyo ang araw na ito, O Lord. Take over this place, Lord. We thank you, Lord. We thank you for your love, O God. Thank you so much, Panginoon. Maging sa gagamitin mo, Panginoon, na yung anak, O God, na magmensahe, O Diyos. Bigyan mo, O God, siya ng karunungan, ng wisdom na nanggagaling lamang sa inyo, O God. Thank you, Lord. Ang mga salita mo, O Lord, ang manguna, pumasok sa aming puso at kaisipan, O God. We thank you, O God. Salamat, O Panginoon. Maging Panginoon sa magsusuling, Lord. Bigyan mo siya ng katalinuhan. Ng boses na nanggagaling lamang sa iyo, Lord. Be glorified, Lord, sa mga anak mo na nananalangin, na nananapupuri, O God. Sa iyo po, O God, ang kaluwalhatian, Panginoon. Ikaw lamang mapurihan sa umaga nito, O Lord. Salamat po, O God. Huwag mong hayaan, Panginoon, na hindi kami makalabas dito, O God, na hindi o dalang yung pagpapala ng kagalaan, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa bawat isa, O Diyos. Bigyan mo kami, O God, ng paninig, O God, na spiritual, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, Panginoon. Matalim ang mga salita mo, ipamuhay, magikasin kami ng sanlibutan. Hallelujah, Lord. I worship you, O God. Salamat, Panginoon. Maging sa tumutugtog, Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan, ng wisdom na nanggagaling lamang sa inyo, O Diyos. Mapurihan ka, Panginoon. Sa inyo, O God, ang araw na ito, O God. You thank you, Lord. You thank you, Jesus. Salamat ang maraming salamat sa pag-ibig mo, O God, na hindi nagmamali, O God. Thank you, Lord. Salamat sa iyong katawan, Panginoon, na binigay mo sa amin upang mahalin kami, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, God. Salamat po. Sa iyo po ang kapulihan, kapasalamatan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga
Una mo! Clap your hands po. Alam mo, may intro po yun, no? O ganun po, no? Dapat ba po, umawit na po sila. Mahal na mahal kita. Kasi siya po
Amen po. Meron po ba sa atin na gusto magbahagi ng magandang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay? Meron po bang nais magpatotoo? Kung wala po, tinatawagan ko po si Sister Lina. Bago po yung ating guest pastor. May guest pastor po tayo. Mamaya, papakilala po natin. Sa tithes and offering muna tayo. Tinatawagan ko po Sister Lina para sa ating tithes and offering. Hallelujah. Ngayon po tayo ngayon po ang manalangin para sa ating kasi. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat araw na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Na hindi niyo po pinagkukulang ang bawat isa, Panginoon. Nananatili po kayong tapat sa bawat isa, Panginoon. Na sa aming mga dalangin, Panginoon, hindi pa man namin ito natatanggap, Panginoon. Pupurihin at pasasalamatan ka na namin, Panginoon, dahil ang iyong pangako'y tapat, Panginoon, palagi itong nakakabuti para sa isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, ang aming pastora na Sister LB, Panginoon, na magbabahagi po ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy niyo po siyang bigyan ng wisdom, Panginoon, na nanggagaling po sa inyo. Lahat po ng lalabas sa kanyang mga labi, Panginoon, ay mapagkala ang bawat isa, Panginoon, at dadalhin namin ito hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Nandito po kami sa pagbabahagi ng aming mga tithes and offering, Panginoon. Basbasan mo po ang bawat isa na magkakaloob, Panginoon. Ganon din po ang hindi makapagkaloob. Basbasan mo po lahat ang bawat isa, Panginoon. At nawa lahat po ng malikong na pera, Panginoon, ay magamit lamang po sa ikalalago ng iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot na langin sa aming Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good morning, Pastora! Welcome po! Amen. Good morning po sa ating lahat. Mabuti po ang Panginoon. Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay at tayo ay patuloy niyang iniingatan na tayo. Dinadala niya palagi dito sa kanyang bahay panambahan. Sa ating pong panahon ngayon na napakahalaga ng role ng isang mag-asawa at pamilya sa mga plano ng Panginoon. Ang ating pamilya ay napakahalaga, napaka-importante sa paningin ng Panginoon. Kaya ang ating pamilya ay inaatake po ng kalaban. Gabi-gabi lang, hindi natin alam without knowing na tayo po pala ay naandoon na i-encounter na natin ang mga atake ng kalaban. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng matibay na pundasyon para sa ating pamilya. At bago po tayo magpatuloy na kung bawat isa na imukot manalangin. Panginoon, salamat po, Lord, sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa akin na upang ipahayag ang inyong mga salita, Lord. Salamat, Panginoon, na patuloy niyo po akong bigyan ng kaalaman na nanggagaling sa iyo, O Diyos, upang ang mga salita mo, Panginoon, ay maipahayag ko ng naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. At ikaw lamang po, O Diyos, ang mapurihan sa aking buhay, Panginoon. Hayaan mo na ang mga salita mo ay manatili sa aming mga puso at isipan, at ito'y aming maipamuhay at mai-share, Lord, sa aming mga kakilala, mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay, Panginoon, upang nang sa ganon, mailagana, Panginoon, ang kaligtasan na siyang gusto mo, Panginoon, na mangyari sa sangkatauhan, O Diyos.
Maraming salamat po, Lord. Purihin ka at sambahin sa oras na ito. Amen. Ang topic po na ibinigay ng Panginoon upang ating pagbulay-bulayan at pag-aaralan sa araw na ito is sa pamilya. It's about building a strong marriage and family relationship. Ito po ay napapanahon na topic ngayon dahil nga yung kamukha nung nasabi ko kanina, ang pamilya natin is under the attack of the enemy. Ang pamilya natin ay pinupuntirya po ng kalaban. Ang kasal ng ang mag-asawa ay pinupuntirya ng kalaban. Kung kaya't napakahalaga ng pamilya sa buhay ng bawat isa sa atin at sa purpose ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang pamilya ay napaka-importante sa ating Panginoon? Bago pa man likahin ang lahat ng klase ng mga institusyon, yung gobyerno, mga organisasyon, mga eskwelahan, or kahit anumang organisasyon or institusyon, pamilya muna ang tinatag ng Panginoon. Kasi alam niya kung gaano kahalaga ang role ng pamilya upang maipahayag ang salita ng Panginoon, upang mangyari ang kalooban at ang purpose ng Panginoon sa sangkatawan. Mayroon mga iba't ibang kaparaan kung bakit, mga dahilan kung bakit kinreate ng Panginoon ang pamilya. Unang-una, ayun yung procreation and to fill the earth. Later po, i-explain ko yan isa-isa. Number 2, to understand relationship and unity within the family. One of the channel of God's love. Ang pamilya ay isa sa daluyan ng pagpapala at pagmamahal ng Panginoon. Number 4, to visit discipleship and pass on godly legacy. Upang magkaroon tayo ng mga anak na malayang naglilingkod sa Panginoon, mga disipulo na naglilingkod sa Panginoon, pag ito ay maipasa sa susunod na henerasyon, sa mga kaapu-apuhan natin. At number 5, to glorify God. Tinatag ang pamilya upang ang Panginoon ay mapurihan sa ating mga buhay. Amen. So yung unang-una po, procreation and fill the earth. Sabi nga po sa Genesis 1:27-28, makipagbukas po tayo sa mga Biblia natin, yung meron po. Sabi dito, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So dalawa lang po yung gender, lalaki at babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. Imagine the power na ibinigay ng Panginoon kay Adan, na siya yung mamahala sa lahat ng nilikha ng Panginoon. So doon pa lamang napakahalaga ng paningin ng Panginoon sa tao. Kung kaya inutusan niya sila na humayo kayo, magpakarami kayo, punuin nyo ang mundo ng mga tao. So ito po yung gusto ng Panginoon. At tayo ngayon ay nandito. Tayo ay product ni Adan at Eva. Dahil pinuno ni Adan at Eva na silang pinagmula ng ating lahi, kaya tayo ngayon ay nandito. Tayo ay nandito bilang kabahagi ng Panginoon para sa kanyang dakilang layunin. Dahil alam ng Panginoon kung gaano kahalaga sa kanyang paningin ng pamilya ang mag-asawa, kung kaya't sila ay ginamit ng Panginoon upang magpahayag ang kanyang magandang balita ng kaligtasan. Napakalaga po ng purpose natin sa mundong ating ginagalawan. Everybody is important. Ang bawat pamilya at ang bawat mag-asawa ay napakahalaga sa paningin ng ating Panginoon. At tandaan natin, kahit ano tayo, kahit sino ka pa, pwede tayong maging kabahagi sa mga plano ng Panginoon para sa sangkatawan at para sa sanglibutan. At number 2, to understand relationship and unity. Para maintindihan natin kung ano ba yung relasyon sa pamilya at kung ano ba yung mga pagkakaisa. Gaya nga ng sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 2 verse 24, ito ang dahilan kung kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, sila'y magsasama
ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Amen. So bago magkaroon ng pamilya, mag-asawa muna. Di ba? Hindi magkakaroon ng pamilya kung wala ang mag-asawa. Kaya dinisenyo ng Panginoon na ang mag-asawa, pag sila nag-asawa na pinagsama na ng Diyos, aalis na sila sa kanilang mga tahanan. Though, sa ating panahon ngayon, meron pa rin na na-under the roof pa rin ng ating mga magulang. Pero ang disenyo ng Panginoon ay sila ay umalis sa kanilang tahanan upang sila ay bumuo ng sarili nilang pamilya. Napakahalaga kasi ng pamilya sa ating sitwasyon ngayon, sa ating panahon ngayon. Ang pamilya ay binubuo ng mag-asawa at mga anak. So lahat tayo ay miyembro ng pamilya dahil lahat tayo ay may mga magulang. Lahat tayo ay mga anak. May pinagmulan tayo at meron tayong magiging mga anak. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya, yun nga, sabi, iiwan ng kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang, upang magsama sila ng kanyang asawa at bumuo ng makadiyos na pamilya. At mahalaga po na maintindihan din natin yung mga relasyon sa pamilya. At nandito po yung mga key points kung paano natin lubos na maintindihan kung paano yung mga relasyon natin sa pamilya. Nandyan po yung strong foundation for marriage, Christ's relationship with the church, at ang mutual respect. So, unang-una pong key points na para mas maintindihan natin kung paano tayo magkaroon ng maayos na pamilya is yung magkaroon ng matibay na pundasyon ang ating pagsasama, ang buhay ng mag-asawa. So, unang-una, kasabi ko nga kanina, mag-asawa muna. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Amen. I'm sure marami po sa atin dito yung ilang taon ng kasal. Others are 20 years. Others are more than 30. Yung iba nag-uumpisa pa lamang. Pero sabi ng Panginoon, kung ano yung pinagsama niya, hindi maaaring paghiwalay ng tao. Ganoon po kahalaga ang mag-asawa sa paningin ng Panginoon. Ito po ang marriage, ang kasal ay isang simbolo ng pag-ibig ng Panginoon na kung saan sila ay pinag-isa na. It's a pure love na kung saan ipinapakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa church. Ganon din niya pinapakita na ang mag-asawa ay dapat magmahalan dahil sila ay pinili ng Diyos upang sila ang mag-isa sa marriage. I believe na kami din ni Jen ay siya yung pinili ng Panginoon para sa akin. Ako ang pinili niya para sa kanya at siya ang pinili ng Panginoon para sa akin upang kami ay makapag-produce ng mga godly children. So tayo din, ang bawat isa sa atin ay pinili ng Panginoon upang sila ay maging mga asawa natin. Kaya don't give up on your spouse. Amen. Kung may mga, actually, hindi kung may mga, talagang meron at meron mga problema, pagsubok na darating sa buhay ng mga mag-asawa. Hindi po natin yan maiiwasan. Yan ay mga sangkap ng buhay mag-asawa. Ngunit, kung tayo, ang pagsasama natin ay nakaangkla sa ating mahal na Panginoong Diyos, kahit anong pagsubok, kahit anong problema ang dumaan sa ating buhay, malalampasan natin. Kasi alam natin na mahal tayo ng Diyos. Kasi alam natin, siya yung binigay sa atin ng Diyos. Kasi alam natin na ang plano ng Diyos para sa atin ay magkaroon tayo ng maayos, mabuting pamilya sa pamamagitan natin. Kaya mabuti na tayo bilang mag-asawa ay pagsumikapan natin palagi. Always choose your spouse. Piliin natin lagi ang ating mga asawa. Huwag natin susukuan. There were times na feeling natin, nagsasawa na tayo sa kanila dahil sa mga problema. There were times talaga na nag-aaway tayo. Pero sabi ng Panginoon, hindi solusyon ang hiwalayan. Sa mga Kristiyanong anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sa panahon natin, ang dami ng annulment, ang dami ng divorce.
Maya't maya, hindi lamang sila nagkasundo, naghihiwalay na. Pero hindi po yun ang dinisenyo ng Panginoon. Ang dinisenyo ng Panginoon is magsama ang mag-asawa na ang Panginoong Hesukristo ang pundasyon ng kanilang kasal upang ito ay maging matibay nang sa ganun kahit anumang problema at pagsubok na dumating sa kanilang buhay ay matapagtagumpayan nila. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. At para mas lalo pa po natin maintindihan ang relasyon sa isang pamilya, nandito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Ephesians 5:25 to 27. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Amen. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia. Verse 26, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang Iglesia ay may harap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis, ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Amen. Pure love. Sacrificial love. Yun po yung gusto ng Panginoon para sa mag-asawa. Kung paano si Hesukristo ay namatay doon sa krus dahil sa pagmamahal niya sa sangkatawan, dahil sa pagmamahal niya sa atin, gusto niya na ganun din yung pagmamahal natin sa ating mga asawa. Puro, malinis, at kalugod-lugod. Hindi natin maiwasan minsan na tayo dumadaan sa mga pagsubok at mga problema. Pero, dapat manatili ang pagmamahal. Ako noon, sinasabi ko palagi sa aking mga anak na unang-una na gusto ko na maging asawa nila is unang-una is yung Christian or may takot sa Diyos na madadala nila sa Panginoon. Pangalawa, pagmamahal. Kasi kung meron silang pagmamahal, at syempre nandun na rin yung financial na aspeto. Dahil kung mahal nila ang isa't isa, kahit anong mangyari, hindi po sila maghihiwalay. Ipaglalaban at ipaglalaban nila ang bawat isa dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. Dahil po yun ang dinisenyo ng Panginoon. Ang mukha ng pagmamahal ni Hesukristo sa kanyang iglesia, ganon tayong mga lalaki na mahalin natin, kayong mga lalaki na mahalin ang inyong mga asawa at mahalin ang inyong mga anak. Yun po ang disenyo ng Panginoon sa isang pamilya. Napakahalaga na magkaroon ng maayos at mabuting relasyon sa bawat pamilya upang tayo ay magkaroon ng matatag na pamilya na siyang gusto ng Panginoon na mangyari sa ating mga buhay. At nandito pa po yung sinasabi sa Colossians 3:18 to 21. Ito is alam ko lahat sa inyo, palagi itong binabanggitin, lalo na sa mga prayer meeting or mga gawain upang ipaalala sa atin kung ano dapat yung pagkasunod-sunod, ang hierarchy ng pamilya at ang role ng bawat pamilya, mga asawa, mga anak sa pamilya. Sabi nga dito, mga babae, so tayo mga babae naman, kanina yung mga lalaki, tayong mga ina, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang naaangkop sa mga nakikipag-isa sa Panginoon. Amen. Kahit hindi kaaya-aya yung ginagawa ng ating mga asawa, kahit tayo ay kumukontra sa kanila, kahit hindi natin gusto yung mga ginagawa nila, pasakop pa rin po tayo dahil po yun ang utos ng Panginoon. Verse 19, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. So, kumukha nung kanina na sinabi natin na mahalin ng mga lalaki ang kanilang mga asawa ng buong puso, ng buong kalakasan, at ng may kalinisan, ng may pagsasakripisyo. Dahil ang pagmamahalan ay may kaakibat din yan ng mga problema na dinadanas sa ating mga buhay. O, nandito naman, verse 20, mga anak, sundin ninyong lagi, hindi sinabi minsan, lagi, ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Amen! So mga anak,
Anak, be obedient to your parents. Kung kayo ay pinagsasabihan nila, iyon ay para sa ikabubuti nyo. Dahil walang magulang na gusto na mapasama ang kanyang mga anak. Kung kayo ay pinapangaralan, mabuti po yun. Kasi gusto nila na mapabuti kayo. The parents are disciplining. Dinidisiplina nila ang kanilang mga anak dahil mahal nila. Dahil ayaw niya silang mapariwara. Gusto natin na mapabuti ang lagay ng ating mga anak. Kaya mga anak, palagi niyong sundin. Dahil ang pagsunod sa mga magulang ay nagpapahaba ng buhay. Alam niyo po ba na yun lamang ang tanging utos ng Panginoon na may kalakip na pagpapala? Mahalin mo at respetuhin ang iyong mga magulang at ang buhay mo ay ahaba. Lalawig ang iyong buhay at pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya kung gusto niyo mapagpalaan ng Panginoon, kayong mga anak, gusto niyo magtagumpay, mahalin at respetuhin ninyo ang inyong mga magulang. Amen po ba? Amen! Amen. At sa atin naman na mga magulang, hindi lang puro sa mga anak, nandyan yung din para sa mga magulang. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Amen. I myself am guilty of this. Kasi noong panahon na medyo minsan nakakapagbitaw ako ng mga salita na masasakit. Kaming mag-asawa sa aming mga anak. Pero hindi po pala yun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, i-correct natin sila without throwing hurtful words. Hindi natin kailangan magbato ng masasakit na salita na tumatagos sa puso. Kasi alam niyo, yung masasakit na salita, mahirap paghilumin. Ang mga sugat sa balat, madaling maghilom. Pero ang mga salita ay napakamatatalim. Dahil may power yung mga salita natin. Kaya iwasan natin na salita ng hindi mabuti sa ating mga anak. Huwag nating hayaan na sila ay magrebelde dahil sa ating pananalita. Dahil sa way na sila ay ating pinapagalitan. Yung parang palagi na lang nakikita natin kung ano yung mga mali nila. Hindi natin nakikita kung ano yung mga tamang ginawa nila. Dapat po balanse. Mga anak, kahit pinapagalitan kayo ng mga magulang, isipin nyo palagi na ito ay para sa inyong kabubuti. At tayo naman maging mga magulang, huwag po tayo sumobra. Kasi pag sumobra po tayo, nandyan yung mga bata ay nagre-rebelde, naghahanap ng mga pwede nilang pagsabihan sa kanilang mga problema, dahil hindi nila makakita sa kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang, sa kanilang tahanan, ang pagmamalasakit sa kanila. Kaya tayo mismo sa ating pamilya dapat makita, maramdaman ng ating mga anak at ng ating buong pamilya ang pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At ang kasunod po, mutual respect. Kung kanina sabi yung pagmamahal ng magulang sa anak, anak sa mga parents, yung respeto at yung malasakitan at pagsabihin. Ngayon naman po is yung respeto. Sabi dito, kayo namang mga babae, actually medyo mahaba po ng konti, bibilisan ko lang. Sa 1 Peter chapter 3 verse 1 to 7. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Sa gayon kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, may hikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong mga magagandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging manlabas lamang, tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandaang nakatago sa puso, ang kagandaang walang kupas, na likha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Verse, nawala yata ako. Nawala po yung verse. Ito. Yan ang pagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umaasa sa Diyos.
at sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tulad ni Sarah, sinunod niya ang tinawag na Panginoon, sinunod niya at tinawag na Panginoon ang asawa niyang si Abraham. Imagine, asawa tatawagan ng Panginoon. Kayo rin ay mapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinatatakutan. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pagkitunguhang mabuti ang inyong mga asawa, sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Amen. Napakalaga po ng respeto sa pamilya. Respect begets respect. Kung gusto mong respetuhin ka ng iyong mga anak, tayo ng mga magulang, respetuhin din natin ang ating mga anak. They also deserve our respect. Ang dali para sa atin na respetuhin yung ibang mga tao, pero within our family, minsan napakahirap ang magbigay ng respeto. Pasakop tayo mga anak, pasakop tayo sa ating mga magulang, at tayo mga asawa naman ay pasakop sa ating mga asawa. Nakita natin na sabi nung dun sa verse 1, may marami sa atin. Ako nung una, ako yung unang naging Christian. Ewan ko kung marami dito sa atin. Bago pa yung ating mga asawang lalaki naging Kristiyano, tayo muna mga babae ang naging unang Kristiyano. So sabi ng Panginoon, dapat makita yun sa ating mga buhay. Kung paano tayo mamuhay upang mahikayan nila. Minsan hindi natin kailangan magsalita. Ang kailangan lamang natin gawin is makita ang kabutihan ng Diyos, ang kalinisan ng Panginoon. Ako actually, is a living testimony na more than 20 years ko po talaga pinag-pray ang aking asawa bago siya talaga nakasama. May kailangan lang siyang gawin na kailangan niya akong ligliin para nang sa ganon, hindi po ako ang mapurihan. Kasi sabi ko sa asawa, ano ba ang gusto mo? Ginawa ko ng lahat para maisama kita sa church. Bakit ayaw mo? Bakit hindi ka sumunod? Ano ba ang kailangan kong gawin para maisama kita? Pero alam niyo po, hindi po pala ako ang gagawa. Ang Panginoon siya yung kikilos. Pag isinuko mo ito sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. And after 20 years, tumugon po ang Panginoon. Di po ba napakadakila ng Panginoon? Amen. Oo. At ngayon po, siya ay nagiging talagang active na para sa ikapupuri ng Panginoon. Isa nga po palakpak para sa ating mahal na Panginoon sa kabulan niya, sa ating mga buhay. At pangatlo po, doon, kung paano kinreate ng Panginoon ang pamilya is one of the channel of God's love. Sabi sa Genesis 12:3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Imagine ang promise ng Panginoon kay Abraham. So, pwede rin niyang gawin sa atin ito. At ang sinasabi lang dito is, the Lord loves a cheerful giver. Mas maganda po yung ikaw ay magbigay kesa ikaw ang binibigyan, di po ba? Pag kasi ikaw ay nagbigay, alam nyo, pag lalo na din sa mga nangailangan at ay naging daluyan ang pagpapala ng Panginoon, kahit kailan, hindi po natin mahihigitan ang pwedeng gawin at ibalik ng Panginoon sa atin sa mga ating binibigay sa pag-share ng ating mga blessing. We can never outgive God! Amen! Minsan magbigay ka ng 10 ang babalik sa iyo ng Panginoon, 100. Ganun po ang Panginoon. Kaya maging bukas palad po tayo sa pagbibigay para sa Panginoon. Sa pagbibigay, hindi lamang po financial. Pwede ito itulong ng ating kalakasan, tulong ng pagbibigay, pag-share ng salita ng Panginoon. At paggawa ng kabutihan, hindi lamang sa ating pamilya, maging sa ating mga kapwa na higit na nangangailangan. So ang Panginoon ay dinisenyo niya ang pamilya upang maging kamanggagawa niya para ma-spread ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga resources na magiging tayo ay daluyan ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. And number 4, to discipline and pass on the godly legacy. It's not discipline, it's discipleship. To disciple, yung magawin nating maging disipulo ang ating mga anak at ipasa ang
Diyos na pumumuhay sa ating mga susunod na henerasyon. Sabi nga sa Deuteronomy 6:7-9, hindi po yata ako matatapos ng 40 minutes. Amen. Kalahati pa lang. Kung hindi po tayo matatapos, baka mag-part 2 po tayo. Kasi baka sumobrang tagal na naman po tayo. So sa Deuteronomy chapter 6 verse 7-9, ganito po ang sinasabi, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Amen. Napakalaga po na ang salita ng Panginoon ay pinag-aaralan sa bahay. Hindi po ba? Amen. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon na kailangan na tayo gusto niya na ma-develop within the family. Ma-develop muna sa pamilya natin ang mga makadiyos na mga anak. Bago natin iasa sa mga churches, sa mga eskwelahan, ang pagdisiplina at paghubog sa ating mga anak, dapat tayo muna. Sa mismong tahanan muna natin. So dapat sa tahanan natin, i-aspire, i-desire natin na magkaroon tayo ng mga gawain pagbabasa ng mga salita ng Panginoon. Before nung hindi pa nag-aasawa si Rain at si Aaron, nung ano pa sila, kasama pa namin sila sa bahay, nagkakaroon po kami ng daily Bible reading. So every day we make it a point na nagbabasa po kami ng Bible and then sinishare po namin yung kung ano yung mga natutunan namin. So napakahalaga na ang mga anak natin ay guided sa salita ng Panginoon. Dahil dito, ito ay mga sandata nila sa kanilang paghayo, sa kanilang buhay, upang nang sa ganon, maitanim sa kanilang puso ang mga salita ng Diyos at hindi sila napahamak. Sabi nga po sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki hindi niya ito malilimutan. In English, ito po yung train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. So kung itumuturo po natin sa ating mga anak sa murang edad ang salita ng Panginoon, hindi po ito mawawala sa kanila. Itatanim nila ito sa kanilang mga puso. Mananatili ito sa kanilang kaisipan at sa kanilang pagkatao. Napakahalaga ito sa ating pamilya para hindi tayo mabagabag kung sila man ay ating pakawalan sa ating tahanan, kung sila ay pupunta sa mga paaralan, at kung sila ay pupunta sa kanilang mga kalaro, sa mga kaibigan, kung alam natin na ang kanilang mga faith, ang kanilang pananampalata ay founded on God, hindi po sila may hikayat ng masamang mga kaibigan, hindi po sila madaling matukso. Because they are grounded on God's Word. Yun po yung kailangan natin. Yun po yung kulang sa pamilya natin. Kailangan sa mismong tahanan natin, hubugin na po natin ang ating mga anak. Habang tayo ay may authority pa sa kanila. Habang sila ay mga bata pa. Hayaan natin na sila ay mahubog ng salita ng Panginoon. Upang nang sa ganon, saan man sila makapunta, they will stand firm on their faith. Hindi po sila basta-basta matitinag ng kalaban at ng gawa ng kalaban na siyang sumisira minsan sa pamilya. At ano po yung katuruan na gustong ng Panginoon na ituro natin sa ating mga anak? Deuteronomy 6:5. Ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Amen! Hallelujah! Alam niyo, nung binabasa ko po yung Bible ko, nung nabasa ko po itong ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos na buong puso at kaluluwa at buong lakas, tinawagan ko po si Pastor. Pastora, nandun din po pala sa Old Testament. Ang akala ko kasi,
ang sa Old Testament na utos na commandments ng Panginoon is yung 10 Commandments lang. At yung pagkasasummarize ng 10 Commandments is nasa New Testament na ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso at kalakasan at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Ito po yung dalawang kautusan na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Tapos sabi, nandun din po pala sa Old Testament ito. So talagang nakaka-amaze po ang Panginoon na noon pang una, tinuro na pala ng Panginoon sa mga Israelita na mahalin nila ang Diyos ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan, at ng buong puso. So ito po yung gusto ng Panginoon na ituro natin sa ating mga anak. Dahil kung mahal ng tao ang Diyos, hindi siya gagawa ng mga bagay na makakasakit sa kanyang minamahal. Hindi siya magkakasala dahil iniisip niya na magagalit or ma-offend ang Panginoon. Di ba, kung mahal mo ang isang tao, ayaw mo siyang saktan. Kung mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang alam mo na nakakalugod sa kanya. You want to please them because you love them. Di po ba? So, ganun po tayo na gusto ng Panginoon, maging sa ating mga anak. Gusto ng Panginoon na mahalin natin siya. Kaya ito po ang gusto ng Panginoon na ituro natin sa ating mga anak. And number 5, to glorify God. At sa lahat po ng mga gagawin natin, ang Panginoon ay mapurihan, lalo na sa pamilya. Kaya nga, 1 Corinthians chapter 10, verse 31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Amen. Para hindi po tayo mapagod, para hindi tayo magdamdam, isipin natin na ang mga ginagawa natin ay para sa Panginoon at hindi para sa tao. Kasi pag ginagawa natin ito para sa tao at tayo ay binigo nila, yung ginawa mong lahat para sa kanila, tapos binigo nila tayo at sinaktan na tayo, manghihina po tayo. Manlalagot tayo, mawawalan tayo ng pag-asa. Bakit ginawa na natin ang lahat para sa kanila and yet, sinaktan nila tayo. Pero kung sa Panginoon natin ito ginawa, alam natin na merong kaakibat na reward ang Panginoon sa tuwing tayo ay gumagawa ng mga bagay para sa Kanyang kapurihan. At ang Panginoon ay napupuri kung tayo ay gumagawa ng mga bagay-bagay at ito'y ginagawa natin para sa Kanya. Kamukha nga nung sinabi ko kanina nung una, na ang pamilya natin ay napakahalaga sa Panginoon kung kaya tayo ay inaatake ng kalaban. Mahalaga na malaman natin kung ano ba ang mga pag-atake na ito ng kalaban sa ating pamilya. Unang-una, nandyan po yan, distraction, pagkagambala o kaguluhan. Alam niyo po ba kung ano yung mga nakaka-distract sa ating mga anak? Minsan nagkakaroon tayo ng inuutusan natin sila or nagkakaroon tayo ng Bible study. Minsan sila ay lulong sa mga games, social media, mga material na bagay, sa pagmamahal sa kayamanan. Yan po ay hindi natin nalalaman na yan pala ay ginagamit na ng kalaban upang masira ang ating pamilya. Inaatake na po pala tayo ng kalaban. Kaya tayo bilang mga magulang, kailangan nating magbantay sa ating mga anak upang sila ay hindi mapahamak. At gayon din tayo ng mga magulang. Iwasan natin na tayo ay masyadong mapagmahal sa mga material na bagay. Hindi po yan gusto ng Panginoon kasi hindi natin nalalaman, tayo pala ay inaatake na ng kalaban. Pangalawa, deception, panlilinlang o pandaraya. Nadadaya na tayo ng kalaban. Hindi natin alam na ang ganitong pakiramdam pala, kung tayo ay nalulungkot, dinadaya na pala tayo ng kalaban. Minsan, pag ikaw ay nalulungkot or nadidepress, sinasabi mo sa sarili mo na pamilyang ito, ayoko na sa pamilyang ito. Dahil hindi ako nakakaramdam ng pagmamahal sa pamilyang ito. Dahil hindi ako pinapahalagahan ng pamilyang ito. Alam niyo po, yun ay udyok ng kalaban. Huwag nating hayaan na mapariwara ang bawat isa. Huwag tayong madaya ng mga gawa ng kalaban. Dahil yan ang sisira ng pamilya. Minsan sinasabi ng iba,
Alam ko sa social media din, ito sinasabi din nakikita natin, sabi nila, avoid of toxic people, even when they are our family. Imagine, gusto nila na iwasin mo daw yung mga toxic na tao kahit sila ay pamilya mo. Maiiwasan mo ba ang pamilya mo? Hindi. Dapat ipaglaban mo ang pamilya mo dahil sila ay binigay ng Diyos sa iyo. Tayo ay pinili ng Panginoon upang magkakapamilya. Ako ay pinili ng Panginoon para sa aking asawa at siya ay pinili ng Panginoon para sa akin. Ang mga anak namin ay pinili ng Diyos upang sila ay maging anak namin. At kayo rin sa inyong mga pamilya. Tayo ay pinili para sa ating pamilya. Kaya ipaglaban natin ang pamilya. Huwag yan natin ngayaan na ang panlilinlang ng Diablo ay makasira sa ating pamilya. Amen. At nandyan din po yung division, pagkakabahabahagi. Minsan, hindi po pare-parehas ang paniniwala sa pamilya. Kung kaya't mayroong pagtatalo, kung kaya't minsan hindi tayo pareho ng opinion, kung kaya't minsan parang mas mabuti pa yung maghiwalay na lang. Kasi hindi na nagkakasundo. Sa church, aalis na ako dito sa church na to. Kasi hindi ako napapansin. Kasi yung gusto ko hindi nasusunod or yung nais ko na mangyari, hindi nangyayari. Kasi hindi ako nag-grow sa church nito. No! Tayo mismo meron tayong purpose. Huwag natin hayaan na ang pagkakawatak-watak, ang pag-alis, ang siyang maging dahilan ng ating pag-grow bilang isang mabuting Kristiyano. Hindi po yan dinisenyo ng Panginoon. Ang dinisenyo ng Panginoon ay pagkakaisa, hindi division, hindi pagkakawatak-watak. Alam niyo kung kaya tayo ngayon ay nandirito, dinisenyo, pinlano ng Panginoon na tayo ngayon dito ay sama-samang lalago para sa kapurihan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ang pamilya natin, sila, they belong to us. They were chosen by God. Tayo ay pinili ng Panginoon para sa bawat isa. Destruction. Minsan, ang pamilya natin ay sinisira ng kalungkutan, ng depression. Minsan, there are early pregnancies, financial problems, and generation problems. Hindi natin alam na ang mga ito ay nagiging dahilan upang ang ating pamilya ay lalong mawasa. Kaya, sa halip na hanapin sa iba, sa mga kabarkada, sa mga kaibigan, yung pagmamahal, dapat sa pamilya muna. Ipadama natin ang pagmamahal sa ating pamilya, sa ating mga anak, upang hindi sila mapariwara, upang hindi sila mapunta sa mga maling mga barkada. Ewan ko kung sino sa inyo yung nakapanood na nung Teach Me a Lesson. Actually, ito yung puso-puso sa mga kabataan. Teach Me a Lesson. Alam niyo, nung pinanood ko to, talagang hindi ko tinigilan. And afterwards, pinanood ko pa yung kasunod, yung juvenile justice. Ito po ay tungkol sa mga kabataan. Sila ay mga below 18 years old na gumagawa ng mga krimen. Nandyan yung mga pambubuli, nandyan yung mga paggawa ng krimen sa murang edad. Alam niyo po ba kung ano yung lesson doon? Kung ano yung matututunan mo? Lahat sila, yung mga gumawa nun, mostly product ng broken family. Mostly, yung mga nabubuli ay dahil sa mga mahihinang pamilya. Dahil hindi na ituro ang salita ng Panginoon, hindi na ituro ang takot sa Panginoon, kaya sila ay nabuli. Ang kasalanan sa murang edad, actually dinadahilan nila, they are below 18 years old, kaya hindi sila mapaparusahan. No. Hindi man sila maparusahan, pero mananagot sila sa Panginoon at ang mga magulang nila ay mananagot sa Panginoon dahil hindi nila yung kanilang mga anak, napalaki ang kanilang mga anak na may takot sa Diyos. Sabi nga dun sa juvenile justice na aking napanood, sabi niya, it takes a community to build a good person. Hindi po. It takes a godly family to build a strong and faithful children. Amen. Tayo mismo sa ating buhay, sila ang kailangan tayo ang kailangan nila, ang salitaan ng Panginoon. And lastly,
to have a strong family relationship, dapat ang ating pamilya is founded in God's truth. Dapat ina-apply natin ang salita ng Panginoon. Dapat magkaroon ng katotohanan na ang katotohanan ng Panginoon ay ating pinapaalam, hindi lamang sa ating mga pamilya, kundi sa ibang mga tao na nakakilala. So unang-una, how we know that our faith, our family is founded on God's truth at paano tayo magiging strong ang pamilya natin. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. At ang mga utos niya ay itanim sa inyong mga puso. So yun yung utos kanina. Kung founded on God's truth ang ating mga anak, kung alam nila, kang mahal nila ang Panginoon, magiging matatag po sila, hindi po sila magagapi ng kalaban. Hindi po sila manghihina dahil naka-founded kay Jesus Christ na ating Diyos ang kanilang pananampalataya. Kaya dapat i-teach natin, ituro natin sa mga ating mga anak ang salita palagi ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alimang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Napaka-powerful po at napakatalim ng salita ng Panginoon. Kaya, ayaan natin na ito ang ating maging sandata. Ang maging sandata ng ating mga anak. The Word of God is founded sa puso nila upang nang sa ganun hindi po sila matinag. Like yung story po ni Daniel, kung alam niyo po yung story ni Daniel, siya ay pinatawag doon sa kaharian na si Haring Darius upang sila ay maging kawal niya, mga tagapaglingkod ng Panginoon. And yet, nung sinabi sa kanila na sambahin, nagutos ang hari, na sambahin nila ang rebulton ni Haring Darius, dahil hindi po nila ito ginawa, ang Panginoon, siya yung tumulong sa kanila. He stand firm with his faith. Hindi po siya natinag. Sa halip, nanalangin pa po siya. Pinakita niya yung kanyang faith. So tayo din, kahit may mga pagsubok, mga problema, huwag po tayong matitinag dahil ang salita ng Panginoon, siya yung ating kalakasan. Hindi po tayo matatalo ng kalaban. And how do we apply God's truth? In Deuteronomy 8:1, sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi at kayo'y makarating sa lupang ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Amen. Gusto ng Panginoon na sundin natin ang lahat ng kanyang mga utos and we can have God's promises of blessing. Alam nyo yung panangako ng Panginoon sa mga Israelita na kung sila ay susunod sa Kanya, susundin niya ang Kanyang mga utos, sila ay makakarating sa lupang pangako. Yung lupang pangako, yung Canaanites, is a land of milk and honey, flowing with milk and honey. Ibig sabihin, parang green pasture siya. Parang sagana sa lahat ng bagay. So kung susundin natin ang salita ng Panginoon, magiging masagana po yung buhay natin. Tayong mga pamilya. And ganun din yung sinasabi ng Panginoon sa Santiago 1:22-25. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Be doers of the Word of God. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Gusto ng Panginoon na i-apply natin ang mga salita niya. Hindi lamang marinig natin ang salita, maging tagagawa. Be doers of the Word of God.
Huwag tayong matulad na pag tinignan natin ang mukha natin sa salamin, pagka alis natin doon, alam niyo din ito, hindi na natin alam kung ano yung tsura natin. Huwag po sanang maging ganun tayo sa salitaan ng Panginoon. Na pagkatapos nating marinig, ay ito na lamang ay ilalagay na lang natin sa ating mga puso at kaisipan at hindi natin isinasagawa. Gusto ng Panginoon, i-apply natin. And finally, dito po ako magtatapos. Make God's truth known. Ituro na niyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Actually, nabasa ko na po ito kanina. Hindi po pala ito yung last verse. Gusto ng Panginoon na palagi na malaman ng ating mga anak ang katotohanan sa ating pamilya. Katulad ng nasabi ko na kanina. Ano nga po ba yung pinakamalagang utos na gusto ng Panginoon na ibahagi natin sa ating mga pamilya, ang pagmamahal sa ating Panginoon? Alam niyo po ba, ang pinakamahalagang bagay na pwede nating ipamana sa ating mga anak, hindi kayamanan, hindi edukasyon, hindi material na bagay, mga pag-aari, mga properties, hindi po yan, kung hindi ang salita ng Panginoon. Ito po ang mahalagang bagay na pwede nating maipamana sa kanila, na pwede nilang maipamana sa iba't ibang saling lahi, sa mga apo-apuan natin. Ito po ay maipamamana. Kaya, manatili po tayo sa salitaan ng Panginoon. And lastly po, ito po yung aking last verse. Iiwan ko po ito sa inyo. Sa Joshua 24:15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain ng inyong tinitirahan. Ngunit, para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Iiwanan ko po sa inyo ang katagang ito. Most of God's amazing blessings happen when we obey God. Amen. So panatilihin po natin na tayo ay palaging sumusunod sa kautusan ng ating mahal na Diyos. God bless us all. Sorry, hindi ko nalagay pala. Next ano na lang siya. Sorry, hindi ko na ilagay. Next ano na lang. Pwede naman natin. Pwede naman natin yung mga kaya na ito. Ama ko na. Pwede ka plastic. Amen. Bago po tayo lumakot sa ating panguling awit, tinahanyakan po ang bawat isa na tumayo upang itikira natin ang ating faith sa ating mahal na Panginoon. Ito po yung ating biblical decree and declaration. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating mga puso at sama-sama po natin itong basahin. I am fearfully and wonderfully made, and God's works are so wonderful in me. I am a new creation in Christ. All things have passed away. God's grace is sufficient for me, and His strength is perfected in my weakness. I am strong and courageous, and God is with me wherever I may go. God has plans to prosper me, not to harm me, but to give me a hope and a future. I am redeemed and forgiven by His blood. I am forever grateful to God's mercy. God is my rock and my salvation. The Lord is before me, I will never be shaken. I am more than conqueror in Christ Jesus. I am an overcomer. Everything is possible in my life by His power.
God will surely supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Because I am a child of God, and I have the authority and power to trample on serpents, scorpions, and all the powers of the enemy. No weapon formed against me shall prosper, and any tongue that accuses me will be condemned. I stand on His promise as a servant of the Lord, and my righteousness is from Him. I will abide by faith in the finished work of Christ. In Christ Jesus' name, amen and amen. Amen. Hallelujah po. Purihin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Sabi niya po na ang Panginoon ay pumili sa atin, sa ating pamilya, sa ating mga asawa, at sa ating mga anak. At ang Panginoon din ang pumili sa atin. Hindi po tayo ang pumili sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya piliin po lagi natin, pangatin po natin maging hanad na aming puso na be with you, Panginoon, sa ating Panginoon. Savior, oh my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea.
lamang, O Lord, ay ang kami, Panginoon, ay masasakop sa inyong kadakilaan, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa oras na ito, Lord. In Jesus' name, I pray, Amen. Third, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us all. In Christ Jesus' name, Amen. Thank you na. Ay, God bless you, baby ko.